sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga nagpapamisa ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan.
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lassal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gusto po ba ninyo na dinggin ng Diyos sa mga panalangin ninyo? Siyempre naman, di ba? At gusto rin po ba nating malaman kung bakit there are times na sa tingin natin, hindi dinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin? Siyempre din naman. Well, tamang-tama po. Sapagkat narinig po natin sa ating ebanghelyo na sinabi mismo ng ating Panginoon ang mga salitang ito. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. So yun ang sikreto. Praying in the name of Jesus. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga panalangin natin, lalong-lalo na sa misa, kung napuna po ninyo kanina sa opening prayer, at gayon din mamaya, sa mga susunod pang panalangin. Magdarasal tayo sa Ama, Ama, ganito, ganon. Pero tatapusin natin ang panalangin ngayon nang hindi basta magsasabi ng amen. No, sabihin muna natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Diba? Pamilyar, di ba? Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo. Through Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus. Sapagkat yun ang panalangin na kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang panalangin na gustong marinig ng Diyos. Yun ang panalangin hindi tinatanggihan, hindi iniisnab ng Diyos. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus. Gayunpaman, wag po nating isipin na ito isang quick formula, ha? Na basta sabihin natin, ang panalangin natin ay mangyayari na. Yun lang pala. Sabihin lang ang pangalan ni Jesus. Hindi po ganun yun. Sapagkat ang panalangin ay hindi man magic at hindi naman po genie ang ating Panginoon. At hindi siya isang application sa cellphone na basta sabihin mo lang yung voice command na ito, ibibigay na ng Diyos ang iniling. Hindi ganun. Ang Diyos ay Diyos. At ang panalangin ang siyang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. And therefore, sa pakikipag-ugnayan na ito, hindi tayo on equal footing. Diyos siya, tao tayo. Siya pa rin talaga ang masusunod, hindi tayo.
Praying in the name of Jesus means surrendering to God like Jesus, desiring God's will like Jesus, and trusting everything to God like Jesus. Dahil ang pangalan sa Biblia ay hindi lang basta katawagan. Ito'y sumisimbolo rin, kumakatawan din sa pagkatao, sa misyon ng isang tao, sa kalooban ng isang tao, sa sistema ng isang tao, tumutukoy sa diwa ng isang tao. Kaya't ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay pagdarasal kaisa ng diwa katulad ni Jesus. Iyon ang pananalangin sa ngalan ni Jesus. Kasi kung aaminin po natin, marami sa ating mga panalangin ay hindi pananalangin sa ngalan ni Jesus. Hindi pananalangin katulad ng pananalangin ni Jesus. Halimbawa, ayan, sa pamahalaan, may permis mga gumagamit ng salita ng Diyos. May mga permis na gumagamit ng pangalan ng Diyos. Pero kung susuriin mo mga pinaninindigan, ang mga sinasabi, you will realize that they are not really praying in the name of Jesus. Manapa in the name of personal interest. Kasi if they're praying in the name of Jesus, hindi dapat ganyan kagulo ang gobyerno. Ganun din tayo. Kung susuriin natin mabuti, we will realize nagdarasal tayo sa ngalan ng material na bagay. Nagdarasal tayo sa ngalan ng kasarapan sana ng buhay. Nagdarasal tayo sa ngalan ng galit, sa ngalan ng inggit. Nagdarasal tayo sa ngalan ng pangarap lamang natin, hindi sa ngalan ng pangarap ng Diyos para sa atin. Hindi naman ganyan magdasal si Jesus, di ba? Hindi naman ganyan manalangin ang ating Panginoong Jesus. Kailanman hindi siya nagdasal ng para sa sarili niya. Kundi ang lagi niyang dasal ay para matupad niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yun naman ang tinuro niya sa ating panalangin kung mapapansin po ninyo. Nauna yung pagpupuri sa Diyos, Ama namin sumasalangit ka sa Panginoon Ama pa sa amin, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Magkakonekta yun. Yung paghingi natin ng ating makakain, kasama na dito yung pagganda ng negosyo, paggaling natin sa sakit natin, pagganda ng buhay natin, pagiging maayos ng pamilya natin, pagiging maayos ng karir natin. Dapat ang punto de vista nito kung bakit natin hinihiling ang lahat ng ito ay dahil gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos. Yun. Bakit gusto mo magkapera? Para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Bakit gusto mong gumaling? Para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Bakit gusto mong maging maayos ang buhay mo? Para mas lalo kang makasunod sa Diyos. Para mas magkaroon ka ng oras at tumulong sa iba. Bakit ayaw mong magka-problema o bakit gusto mong masolve ang problema? Para makatulong ka naman sa may mga mabibigat na dinadala. Ganun. Dapat lagi ang punto de vista ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang, ganun manalangin sa Jesus. Yun ang panalangin sa ngalan ng diwa ni Jesus. Kaya suriin po natin ang ating mga panalangin, lalong-lalo na yung mga panalangin natin na matagal na ay hindi pa binibigay ng Panginoon sa atin. Pwedeng tama talaga yung panalangin natin at kaya may delay ay inihanda pa tayo ng Panginoon para sa blessing na hinihiling natin. Pwede yan. Pero sa kabilang banda, baka ang sagot ng Panginoon so far sa ating panalangin ay no na. Dahil ang hinihiling natin ay pang sarili natin or sige, pang iba pero hanggang pang pamilya lang, hanggang para sa mga taong sa atin ay mahalaga lang. Hindi talaga pang kalahatan, hindi talaga pang paramihan, hindi talaga upang ang Diyos sa ating buhay ay dakilain at mapaglingkuran. Isipin natin, kahit yung mga magagandang mga panalangin, bakit mo hinihiling na gumaling ka? Yan. Bakit mo hinihiling na tumaas ang sweldo mo, maging maganda ang kita ng negosyo? Bakit mo hinihiling na malampasan mo ang problema sa buhay mo ngayon, maging maayos ng pamilya? Bakit? Ito ba, una at higit lahat, sa lahat, ay para sa Diyos pa rin? Isipin natin. Again, tandaan natin na kahit very close si Jesus sa kanyang ama, siya at ang ama'y isa, never siyang humiling ng para lamang talaga sa sarili niya. Lagi niyang hinihiling ang may koneksyon sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama sapagkat ayon din naman sa Kanya, yung unang bumubuhay sa Kanya, yun ang pagkain niya. Kaya lahat ng panalangin niya talaga ay binibigay ng Ama. So ito, ang biyayang ipagdasal natin sa ating banal na misa. At tulad ng ating Panginoong Jesus, makasunod tayo lagi sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lagi. Kahit na yung mga mahirap o kahit yung mga maliliit na bagay na alam nating kalooban ng Diyos, sumunod tayo. Nang sa gayon, ang ating mga panalangin at ang ating mga hahangarin sa buhay, unti-unti ay maging align na sa kalooban ng Diyos, sa diwa ni Jesus,
sa kagustuhan ni Jesus. Nang sa gayon, mas madali nating hilingin yung alam nating kalugod-lugod sa Panginoon natin. Mas mahirapan na tayong humiling ng alam nating pansarili lamang natin o pang pasarap lamang ng buhay natin. Now, kung makahiling man tayo ng sa palagay natin ay pwedeng hindi kalooban ng Diyos para sa atin, magiging madali na para sa atin kung tayo sumusunod sa ating Diyos. Lagi ang sabihin, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo pa rin ang masunod sa buhay ko. Kung mali po itong panalangin ko, tulungan mo po akong ma-realize kung ano ang kagustuhan. Ganon. Nang sa gayon, ang ating mga panalangin ay hindi masayang. Sa halip ay maging daan pa ng isang malalim na relasyon sa Diyos at pakikipag-ugnayan. Kasi yun naman talaga ang goal ng panalangin eh. Hindi lamang para makuha yung mga hinihiling nating mga blessings, kundi yung mas mapalapit tayo sa Panginoon natin. Mabago tayo ng panalangin natin at tayo'y makasunod sa kalooban ng Panginoon natin. Yun ang pinakamaganda kasing blessing. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Magagabayan niya ako. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Matuturuan niya ako. may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa. Matuturuan, magagabay niya akong sumunod sa Kanya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Maiayos niya ang mga panalangin ko. Unti-unti. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Mas lalalim, mas magiging makabuluhan ang aking mga panalangin. Kung ako'y magtatapat at makikita ko kung paano ang lahat ng mga panalangin ko ay mag-unfold sa buhay ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo ko, gabayan mo ko na makasunod lagi sa kalooban mo. At sa aking mga pagdarasal, sa aking mga pananalangin, tulungan mo kong mas makakonekta sa iyo. Nang sa gayon ang mga bibitawan kong mga salita sa panalangin ay maging naaayon sa kalooban mo. Nang sa gayon ay hindi man ito naaayon sa kalooban mo ay mas maging madali para sa akin ang sabihin, ang kalooban mo pa rin at hindi ang kalooban ko ang susundin ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na mabago na mga panalangin ko. Tulungan mo kong maging mas malawak, mas maging mas malalim, mas magiging makatiyos ang pananaw ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Gusto niya na lagi kang pagbigyan. Hallelujah! Ayaw niya rin na nabibigo ka. Ayaw niya rin na umaasa ka pero hindi mo nakukuha. Kaya lang, kailangan tayo sumunod sa Kanya. Yun kasi ang mas mahalaga at makabubuti talaga. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Kay Jesus, kung mananalangin ka katulad ni Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, pray like Jesus, trust like Jesus, believe like Jesus, love like Him. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara ng sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sweep in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how
to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last and